Good morning! Tara, samahan niyo akong magluto ng ating breakfast for today's video. So, galing nga kami ng Bicol, kaya meron kaming pansit bato. So, magluluto tayo ngayon. Gigisahin lang natin ang bawang sibuyas and maglalagay tayo ng ating pangsahog na atay at chicken breast. At naglagay din ako dyan ng kaunting oyster sauce, paminta at toyo. Tatakpan lang natin yan ng saglit at kapag naluto na ay ilalagay naman natin yung ating mga gulay. So, basically yan ay carrot, cabbage at yung ating kaunting Baguio beans. Naglagay na rin ako ng mga pampalasa at nag-add ako ng paminta. At kapag naluto na yan, saglit na saglit lang, set aside natin. Ngayon naman ay iluluto na natin yung ating pansit. Sa parehas nga na pan ay maglalagay tayo ng tubig at papakuluin natin yan. Lagyan na natin ng mga pampalasa. Naglagay ako ng Knorr cubes, paminta at toyo. At ngayon nga kumukulo na ang ating tubig ay pwede na nating ilagay yung ating pansit bato na galing pang Bicol. Nakulangan nga ako sa tubig nito at nag-add pa ako ng kaunti para mas lumambot yung ating pansit. Mabilis nga lang din lumambot yung ating pansit at maya-maya pa ay nilagay ko na rin yung ating mga ginisang gulay. Inihalo ko na nga yan dyan sa pansit para magsama-sama na yung kanilang lasa. Hindi natin papatuyuin yung ating pansit kasi mas masarap niyan ay yung medyo saucy. So kapag ganyan na yung itsura niya ay okay na yan at ready na at luto na ang ating gisadong pansit bato. Ngayon naman ay magluluto tayo ng saging na saba. So ang tawag sa amin nito ay binatagan. Meron pang isang tawag nito sa pagluto ng ganitong saging, ang tawag naman doon ay sinapot. At kung tawagin naman sa iba ay maruya. After ngang mabalatan, hatiin ko lang yan sa gitna and ganyan yung pagkahiwa ko, yung medyo maliliit lang. At pagkatapos niya, ipiprepare naman natin yung ating harina. At para nga mas malasa, naglagay ako ng powdered milk at kaunting cinnamon. Hahalu-haluin lang natin yan at ngayon naman maglalagay tayo ng tubig para ma-dissolve yung ating mga dry ingredients. A-achieve natin dito yung hindi malapot at hindi rin sobrang labnaw na consistency. Kapag okay na, ihahalo na natin yan sa ating saging. So, ito yung magiging binder ng ating mga saging para magdikit-dikit siya kapag priniprito na natin mamaya. At ngayon nga, oras na para tayo ay magprito ng ating saging. So, gumagamit ako dyan ng cup para buo pa rin sila and hindi sila maghiwa-hiwalay. At kapag ganyan na at nag-golden brown na, luto na yan at pwede na nating hanguin. At eto na nga, ready na ang ating binatagan at ang ating pansit. Kain po tayo!